Abiso sa mga motorista pansamantalang isinara ang Kulyat Bridge sa Quezon City. Inuutos po ito ng lokal na pamahalaan kasunod ng sunog sa ilalim ng tulay nitong Sabado. At may unang balita live si James Agustin. James. Ivan, good morning. Maraming mga motorista yung apektado ng pansamantalang pagsasara nitong Kulyat Bridge dito sa Congressional Avenue sa Quezon City. May inilatag naman ng mga alternatibong ruta ang lokal na pamahalaan. Yun nga lang, kinakailangan talaga na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe ng mga motorista. Hinarangan ng mga steel fence plastic barrier traffic cone ng bahaging ito ng Congressional Avenue sa Quezon City. Dahil sarado muna sa mga motorista magkabilang lane ng Kulyat Bridge simula kahapon. Kasunod yan na nangyaring sunog nitong Sabado ng gabi sa mga bahay na nakapwesto sa ilalim ng tulay. Apektado ang mga motorista na galing sa EDSA. Ang motorcycle taxi rider na si Rizky humanap ng alternatibong ruta. Malaking abala, layo na ito eh. Malapit lang sana eh. Hindi naman alam ng food delivery rider na si Cyril na sarado ang tulay. Medyo abala po kasi yung daanan ko sarado. Malayo pa po yung ikutan ko. Nakabantay ang mga pulis ng QCPD Station 15 malapit sa tulay para masigurong walang makakadaang motorista. Apektado rin maging mga motorista na galing sa Mindanao Avenue Extension. Mga steel fence ang sasalubong sa kanila papalapit sa tulay. Marami ang nag-U-turn na lang. Laki oras lang minahabol doon anong oras na. Kaya kailangan launa, nandun na kami sa Commonwealth Market. Layo talaga, hindi ko alam kabisado yung daan dito eh. Dagdag gasto sa gasolina para sa mga tricycle driver na malayo ang iniikutan makapaghatid lang ng mga pasahero. Haba na ikutan namin, tapos dagdag traffic pa kasi yung papunta na diretso dapat doon, babalik pa doon, papasok sa Ilocos Norte masikip na, marami pa mga double parking. Medyo naapektuhan talaga kasi yung gasolina namin, imbis nakakatipid kami dito, mababawasan kasi malayo na yung ikot namin. Ayon sa Quezon City Government, asahan na ng mga motorista ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Naglabas sila ng mga alternatibong ruta. Kahapon ipinag-utos si Mayor Joy Belmonte ang pansamantalang pagsasara ng tulay para ma-inspeksyon ito at matiyak na ligtas sa daanan ng mga motorista. Nagsagawa ng clearing operations ang QC Department of Engineering at hinakot ang mga naiwang debris mula sa sunog. Ang Department of Public Works and Highways nagkaroon na ng technical assessment. Aayusin ng ahensya ang umangat na bahagi ng asfalto sa tulay. Pinag-aaralan na rin ng technical team ang rehabilitasyon ng Kulyat Bridge. Ivan, samantala ito nakikita nyo, ito yung mga motorista na galing sa EDSA na kumanan dito sa bahagi ng Congressional Avenue. Kapag dating po dito sa mismong kanto ng Congressional at Cagayan Street, kinakailangan na nila kumanan dito. Mga inner roads na po yung dadaanan bago sila makabalik dito sa Congressional Avenue o di kaya mo po tumagos sa Mindanao Avenue Extension. Ngayong umaga nakita natin, di lamang mga motorista apektado, may mga papasok sa kanilang trabaho, di kaya mas sa eskwelahan na napipilitang maglakad dito sa Congressional Avenue dahil mahaba-haba itong stretch na ito ng tulay na saradong simula pa kahapon. Kaya abiso sa mga kapuso natin, kung maiiwasan po nila itong area na ito, iwasan na muna para po hindi kayo maabala. Yung malilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. James, ang tanong siguro ng mga motorista, hanggang kailan sarado yung Kulyat Bridge? Naku Ivan, natanong din natin yan pero wala pang definite na sagot kung kailan pa mabubuksan itong Kulyat Bridge dahil kahapon nagkaroon pa lamang ng technical assessment ang local government maging ng DPWH dito sa Kulyat Bridge. Meron pa sila isasaayos dyan na mga naapektuhan ng sunog ng Sabado at may binabanggit din ng DPWH na posibleng rehabilitasyon nitong Kulyat Bridge. Ivan. Maraming salamat, James Agustin.